Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay muli nyo kaming samahan upang i-celebrate ang ating ika-12 anibersaryo ng ating simbahan. Maaari po ba akong makatanggap ng heart react? At kung maaari ay pwede po bang pakishare ng itong FB Live nito para ma-encourage pa natin ang iba pa nating kapatid? Kung ating iisipin, napakadami na nating napagdaanan. At sa loob na 12 years, never tayong iniwan ni Lord. Kaya naman, ngayon ay isang napakagandang araw upang i-celebrate ang kanyang kabutihan at para na rin ibahagi ang kanyang walang katapusang pagmamahal sa atin. Sabi nga sa John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Kaya naman, I know na ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa inyo. Good morning, church! Inaanyayahan ko po ang lahat na nasa kanya-kanyang mga tahanan na tumayo at sama-sama po nating bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Tunay nga po na ang kapayapaan at ang kaligayahan ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. We praise you, Lord.
walang ibang naisin ang aming puso, Panginoon, kundi ang sa piling mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy niyo po kaming punuin ng kagalakan, Panginoon. Patuloy nga po, Lord God, na punuin ang kapayapaan ng puso ng bawat isa, Lord God. Saan man kami dako ngayon, saan man kami tahanan, Panginoon. Ikaw ang maitaas at ikaw ang madakila. We thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Still happy 12th year anniversary Mount Moriah, Dasmariñas. Patuloy po natin bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayang
dalangin, matitikman mo pagmamahal niya sa'yo. Minsan pa, makikita mo kanyang kadakilaan, matitikman mo kanyang kabutihan, makikita mo tungkol sa iyong dalangin, matitikman mo pagmamahal niya sa'yo, pagmamahal niya sa'yo, pagmamahal niya sa'yo. Amen! Hallelujah! We praise you, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ang buhay ko'y laan sa'yo, damdamin ko'y sinusuko, gamitin mo, Panginoon, magsisilbing liwanag mo. Kailangan ko ang iyong gabay, Jesus, ikaw lamang aking buhay. Purihin ka, purihin ka. Pag-ibig mo'y wagas, ngalan mo'y itataas, purihin ka. Buhay ko'y laan sa'yo, damdamin
sa ating lahat. Talaga namang napakabuti ng ating Diyos at wala na nga tayong iba pang hahanapin kapag si Lord ay nasa buhay natin. Kaya welcome po! This is our 4th week celebration and talaga namang nagagalak kami na makasama kayo. Kaya kung maaari po ay pakicomment po sa ating comment section na I have peace. Dahil alam ko po na this year ay talagang napaka-tough and kahit ganun pa man, di pa rin tayo hinayaan ni Lord and binigyan niya pa rin tayo ng kapayapaan. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso dahil tayo ay dadako na sa pagbibigay. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na po ay dumako sa ating pagbigay. Sabi po dito sa Book of Lucas 6:38, pagbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, diglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay sa ring gagamiting panukat sa inyo. Diba? Napakaganda na sinabi dito na kung tapat lang tayong magbigay sa ating Panginoon, ibabalik niya po ito ng siksik, diglig at umaapaw. Dahil ang Panginoon ay hindi po maramo, dahil ang Panginoon ay isa po yung napuprovide sa lahat ng ating pangangailangan. Maging sa kanyang pangako, sinabi po dito sa kanyang pangako, palagi nangako ang Diyos ng gantimpala para sa katapatan ng kanyang mga banal. Kaya sinabi ni Kristo, Jesus sa atin na kapag tapat ang ating pagbigay, ang paggalang at kamangang-manghang inspirasyon na matanggap natin ay ang pagkakaroon ng pagpapala. Diba? Napakaganda ng pangako sa atin ng Panginoon. Diba? Basta maging tapat lang tayo sa Kanya, maging tapat lang tayo sa pagbibigay sa Kanya. Ibibigay sa atin ng Panginoon ng siksik, diglig at umaapaw. Dahil ang Panginoon ay walang imposible sa Panginoon. Ang Panginoon ay mapagmahal sa atin. Ang Panginoon ay hindi po tayo pinagdamutan ng Panginoon. Basta maging tapat ka lang sa Kanya at makita ng Panginoon na buong puso ang pagbibigay mo sa Kanya. Ibabalik niya yun ng mas more pa sa inaasahan mo. Ayun po. Tayo po ay dumako na sa panalangin at ating pong ipanalangin ang ating ikapo. Yes, God. Father God, maraming pong salamat sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, na yung pinagkalob sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, Panginoon. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga blessings, Panginoon. Amin pong itataas ang aming kaloob, Panginoon. Aming ikapo, Panginoon, na ito nga, Panginoon, ay pagpalain nga ito, Panginoon, na ibalik mo nga ito, Lord, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Pagpalain nga po, Panginoon, ang aming mga hanap buhay, Panginoon. Kayo din po, Lord, ang patuloy na mag-provide sa lahat ng ay mga pangailangan, Panginoon. Patuloy mo nga din po kami, Lord, proteksyonan sa lahat, Panginoon, sa anumang virus na kumakalat, Panginoon, sa aming bayan, Panginoon. Salamat mo, Lord, patuloy po kaming ingatan, gabayan, Panginoon. Patuloy mo nga po kami, Lord, pagpalain po ng mahabang buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa ilang upulit, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed day sa ating lahat! Welcome to Mount Moriah, Dasmariñas, Cavite 12-year anniversary. Praise the Lord! Naka 12-year anniversary na po kami dito sa Mount Moriah, Dasmariñas. So, 1 month celebration po to. So, ngayong October, dahil 5 Sundays po. So, every Sunday, at 10 o'clock po, mag-start po ating gawain. Online service po to. So, iba-iba po ang ating mga preachers. Merong galing dito sa Luzon, sa Mindanao, at sa Norway. Kaya abangan nyo yun, mga kapatid. Amen? So, ang Mount Moriah, Dasmariñas, Cavite po ay nag-start last October 2009.
So, ang Mount Moriah, Dasmariñas, Cavite po, ay meron na pong dalawang daughter churches. Yung una po, sa Mount Moriah, Nazareth, Pagadian City. Sa pangunguna po ng aking kapatid na si Brother Danny Sanoria. So, mag 3 years na po yung Mount Moriah Nazareth by next year, January 2022. So, just last March 2021, nagbukas rin po tayo ng gawain doon po sa Ciudad Nuevo Naik, Cavite po. Dahil yung iba po nating kapatiran sa Mount Moriah, Dasmariñas ay lumipat doon po sa Naik, Cavite. So, nagbukas po tayo ng gawain. So, ang ating pong tema sa ating pong anniversary ay Living in Victory. In spite po sa mga naranasan natin, di ba, napakahirap talaga dahil pandemic, marami pong nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, nagsasarado, at marami din pong nawalan ng mahal sa buhay. Pero mga kapatid, tuloy lang po ang buhay dahil napakalaki ng ating Panginoong Diyos. Gaano makalaki ang ating problema, mas malaki ang ating Panginoong Diyos. Isaiah 41:10, Fear not, for I am with you. Do not be dismayed. I am your God. I will strengthen you. I will help you. And I will uphold you with my victorious right hand. Mga kapatid, huwag po tayong matakot dahil ang Panginoong Diyos ay nasa atin. Nakahanda po siya lagi para po tayo ay tulungan. Ang sabi nga ng ating Panginoong Diyos sa Joshua 1:9, Have I not commanded you to be strong and courageous? Do not be afraid. Do not be discouraged. For wherever you go, I will go with you. Saan man tayo pupunta, mga kapatid, ano man yung ating naranasan, ang Panginoong Diyos po ay nasa atin lagi. At truly, nothing is impossible. Dahil nangangako siya sa Luke 1:37, For God, nothing is impossible. Wala pong imposible, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. So, manalangin lang po tayo lagi. Dahil in the right time, ibibigay ng Panginoong Diyos ang atin pong lahat ng mga kahilingan dahil wala pong imposible sa Kanya. Sabi ng Panginoong Diyos sa Matthew 6:33, Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin lamang nating hanapin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idadagdag niya. Anong sabi niya? Lahat ng bagay ay idagdag niya. Ano man yung kailangan natin ng finances, kailangan natin ng material na bagay, kailangan natin ng foods, ibibigay, idadagdag na sa atin ng ating Panginoong Diyos. Sa isang kondisyon, unahin natin siya. Amen ho ba, mga kapatid? So tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Salamat sa pangako mo, Panginoong Diyos, that truly nothing is impossible to you. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng nakikinig, ang lahat ng nakipanood, ang lahat na naki-online, ay pagpalain mo sila, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, Panginoong Diyos. Ano man po ang kanilang pangangailangan, Lord, truly nothing is impossible to you. We entrust to you everything, Panginoong Diyos. Salamat! Salamat that you never leave us nor forsake us. Salamat, Panginoong Diyos. Sa iyo ang lahat
ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much and God bless us always. Thank you, Sister Mirna, sa paglalahad ng ating history. Ngayon naman, ako ay talagang nananabik na makatanggap ng kapayapaan galing sa Panginoon. Kaya naman, let's welcome ang victorious man of God na si Pastor Eli Dacusan na ibabahagi ang salita ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang magandang araw po sa bawat isa po sa atin. At bago po tayo magpasimula po sa ating pong paglilingkod, nais ko pong ipaabot ang aking pagbati kasama po ng buong Mount Moriah. Ang maligayang anibersaryo po sa inyong lahat. Nawa ang biyaya, pag-ibig, kapayapaan at yung walang hanggang katapatan po ng Diyos ay sumagana po sa bawat isa. Kaya hindi po ako po'y nagagalak na makita at makaalbilo, makapiling ang bawat isa po sa inyo. Lalo po ang ating kamanggagawa na si Pastor June, kasama po ang kanyang soulmate at ang kanyang buong sambayan sa patuloy pong paglilingkod hanggang sa maabot po yung kabutihan ng Diyos sa muling pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ngayon ay nasa bahagi po ng pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Alam ko, ang bawat isa po sa inyo, nais po ninyo ay maging matagumpay. Ano po? Hallelujah! Mahirap, subalit sa ating pong pag-aaralan, ay meron pong ibinigay at sinabi po ang ating Panginoong Jesucristo. Kung meron pa yung mga banal na kasulatan, tayo po ay magbabasa sa uling talata po ng kabanatang 16 ng 1. Po napakaganda pong uling pangungusap ng Panginoon sa kabanata po ito na masusumpungan po sa talatang 33. 1, 16, talatang 33. Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po doon, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Alam po sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kabigatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Hallelujah! Tunay nga po, Ama, na napakabuti ng Diyos. Sapagkat sa kabila po ng mga naunang kabanata po sa kabanatang 15 na kung saan ay meron pong inaral ang ating Panginoon Jesucristo. At maging sa mga unang talata po nitong kabanatang 16, ang patungkol po sa mga aliw, gayon din sa tukso at darating pong pagsubok. Subalit sa kawiulian, ang sabi po niya sa atin, sabi niya, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation." Yan po yung kapigatian, kapanginiban, o yung dadanas po tayo ng isang karanasang masasabi nating bahagi na po ng kasaysayan ng ating buhay. But be of good cheer. Yun po sinabi niya, magalak kayo sapagkat akin na pong dinaig ang sanlibutan. I have overcome the world. That means tayo po ay nananagumpay. Tayo po ay namumuhay po sa pagtatagumpay at kapayapaan sa ating pong Ama na nasa langit. Ang paksa pong ito, ayon po sa tema ninyo sa 12th anibersaryo, ay pananagumpay or living in victory, peace from the Father. Ibig sabihin po, nabubuhay po tayo ngayon, namumuhay po kayo ngayon na mayroon pong katagumpayan at may kapayapaan po sa ating Ama na nasa langit. Tayo po ay manalangin. Mga banal, kami po ay muli pong nagpapasalamat sa oras pong ito
at yung pong pagdiriwang ng iglesia nito sa panguna po ng mga bang lingkod at ang kanyang buong sambayan kasama po ng mga kongregasyon at kanya pong naitalaga pong mga katuwang sa gawain po ito. Salamat po, Ama, sa mga 12 taon ay hindi ka po nagkulang at pinatunayan mo sa mga susunod pa pong taon habang naghihintay po sa iyong panghako, Ama, magpapatuloy at tataglayin po ay yung katagumpayan at yung kapayapaan na nagmumula sa iyo. Pagpalain niyo po ang oras po ito ng aming pong pag-aaral, ang paglalahad po ng katotohanan kung paano po kami nasabi niyo na kami mananagumpay. Pagpalain niyo po ang oras po ito sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po ang aking dalangin. Alam po yung magsabi ng Amen and Amen. Living in victory, peace from the Father. Alam niyo po, ang pagtatagumpay ay isa pong pagharap sa labanan, sa pagsakop, pagsasamantala at paghahari o maaaring ito ay pakipagtunggali upang maangkin ang isang lugar, pwesto o organisasyon. Ito rin ay isang nagawang pagsasanay laban sa pakikibaka sa iba't ibang kompetisyon, hamon ng buhay, spiritual, pisikal, kasama ang kapaligiran na nagdadala ng inspirasyon, kabigatan, kalungkutan, kasawian sa pang-araw-araw na pagkilos sa loob at labas ng ating ginagalaw. Ito po yung simple at payak lang pong pagkaunawa patungkol po sa pagtatagumpay. Alam niyo po, noong pong June 12, 1898, kung niyo pong naalala, ito pong unang proklamasyon po ng ating kalayaan na ginanap po sa Kawit, Cavite sa panahon po ni Emilio Aguinaldo. Ito po isang katagumpayan po na natamo natin sa pamahalaan pong Kastila na nagsama-sama po yung mga magigiting, matatapang at meron pong malasakit sa bayan at nagkaroon po ng pananagumpay. Sa kabila po nito, kung ating pong iambing sa ating buhay bilang mananampalataya, huwag tayo po isama-sama at meron po tayong adikahin na lumaya po sa gawa po ng sanlibutan nito. Tayo po'y mas igit pa pong mananagumpay. Yan po ang sinabi sa atin ng Panginoon. Kaya din, kung niyo po maalala, July 4, 1946, nagkaroon po ng Philippine Independence Day sa Amerikano na ginap po dun sa Limay, Bataan. Ito rin po isang katagumpayan na masasabi po natin. Ano po ang aral na natin nakukuha po dito? Ibig po sabihin, nagkaroon po ng pakipagbaka, pakipaglaban. At nakita po natin na ang Diyos po ay nagbigay po ng kalayaan at katagumpayan sa bawat isa, lalo na po sa ating bansa. Tayo po'y tagumpay. Sa Lumang Tipan, sa panahon ng pagtatayo ng bansa, ay kinailangan ang pagsakop ng mga bansa upang lumaki ang nasasakupan tulad ng iniutos ni Yahweh sa bansang Israel. Sa katotohanan, ang pagtatagumpay po ay nagmumula sa ating Panginoon. At ang Panginoon ang siyang nagdadala ng pakikipagbaka. Mapalad tayo sa ang pagtatagumpay ay ipinagkaloob po sa atin. Kaya po ng ating nabasa sa Big Good Cheer. Sabi po niya sa pagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Nang sabi po doon sa ganitong paraan na tayo ay labis ang kapayapaan natin sa ating Ama, ang banal na Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tandaan po natin na ang ating pakikibaka, yung po sa sinasabi po ng banal na kasulatan, ay hindi po sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ito po ay natala at nasulat po sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga Epeso, kabanatang 6. Kaya ang katotohanan po dito sa ating buhay mananampalataya, sa bawat isa po sa atin, sa kabilang din po ang Mount Moriah, Taguig, gayon din po ang mga satellite churches, affiliated churches, ay masasabi nating ikaw, ako, ay isang tinawag na higit pang mananagumpay. Dahil ito po ang ating pong tutungayan sa ating pong
paghahayag po ng katotohanan patungkol po sa katagumpayan o pamumuhay na may tagumpay at kapayapaan sa atin pong Amang nasa langit. Ano po ito? Meron pong 4 na bagay na dapat po namin unawain. Kinuha ko po dito yung salitang ikaw. Alam niyo po, doon sa tinukoy po natin, doon sa kabanatang 16 po, talatang 33, 3 beses po o 4 na beses sinabi, you. Sa Tagalog po ay ikaw. Titingnan po natin yung 4 po, kukunin po natin yung 4 na letra bilang gabay po natin sa ating pong pag-aaral sa paglalahad po ng katagumpayan. Ngayon po kayo po ay nagdiriwang ng 12 anibersaryo ng inyong iglesia dito po sa Dasmariñas, Cavite. Purihin po ang Panginoon. Ano po, ang isa po dyan, masasabi po natin ikaw ay nananagumpay, namumuhay sa tagumpay sapagkat una po, inilimbag ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ang bawat isa po sa atin, tayo po ay nagsasampalataya. Sabi po naman ng kasulatan, tayo po ay naitala po sa aklat ng buhay. Tingnan po natin. Ang sabi po sa unang 1, kabanatang 5, talatang 4 hanggang 5, ganito po ating mababasa. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos, ayon po doon sa 1:12, ay nagtatagumpay laban sa mundo. Ito po, panguna na po sinabi ni Apostol Juan, na pagtatagumpayan niya ito sa pamagitan ng pananampalataya. Tandaan po natin, mahalaga po yung maunawaan natin. The righteous shall live by faith. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Mahalaga po yan sapagkat ang Ebanghelyo ni Juan ay pinatotohanan po ni Juan kung saan ang ating Panginoon Kristo ay pinatunayan na siya ay isang Diyos na tumutulong, siyang Diyos na existido mula pa noon. Pasimula pa lang paglikha po ng daigdig. Ayon po sa 1:1, makita po natin ng pasimula ay naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao at siya po ay nakisama po sa atin. Hallelujah! Kaya napakapalad po natin tayong hindi na napalan. Dagdag pa, sabi po ganito, sa Filipos 4:3, saan ito po ating mabasa, sabi ni Apostol Pablo, ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, na tulungan mo ang 2 babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng mabuting balita o magandang balita. Tayo po rin po yung kasama po tayo sa panahon po natin ngayon, sa bagong panahon ng Kristyanismo. Kasama si Clemente at hindi pa pang kamanggagawa ko, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya hindi po kasayangan o hindi po kawalang kabuluhan ang inyo pong pagpapagal. Ang pagpapagal po natin sa bawat isa, maliit man ang ating nagagawa, subalit po, ang mahalaga po, tayo nananagumpay, tayo namumuhay sa pagtatagumpay dahil po nakasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah! Ang sabi po doon sa Pahayag 3:5, ito po ang ating mababasa. Ang magtatagumpay, tayo na po yan, nagtagumpay, ay daramdam ko ng maputing damit. White, pag sinabi pong puti, purity po yan, kalinisan, kagalisayan. Hindi ko buburahin kailanman ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah. Kikilalanin ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Ito po yung sulat po doon sa 7 iglesia, doon po sa Pahayag. Dagdag pa sa kabanatang 2 ng Pahayag din, talatang 11, may sabi, ang magtatagumpay pa daw ay hindi parulusahan ng ikalawang kamatayan. Hallelujah! Napakasarap po. So, ibig pong sabihin, ngayon pa lang, tagumpay na po tayo, namumuhay na po tayo sa sapagkat sinabi na hindi tayo daranas ng ikalawang kamatayan. Dagdag pa po ng kabanatang 3, talatang 12, isusulat ko ang pangalan ng aking Diyos. Ito pong sinabi sa isang iglesia doon po sa Pahayag. Isusulat ko ang pangalan ng aking. Ano po yon? Ang pangalan ng Diyos na atin pong pinagliligaya po sinabi ni Ezekiel sa kanyang huling kabanata at huling talata. Sabi niya, and my name will be there. Ang aking pangalan ay doon sa bagong bayan, sa bagong Jerusalem. Kaya
napakapalad po natin sapagkat tayo po ay nananagumpay ng ating buhay po ngayon. Katulad po ng ating pong paksa at ang ating tema, tanggapin po natin na ito po ay malalim na katotohanan. At ganyan din, dagdag po ng pahayag 20:15, ganyan po mababasa natin. At ang sino mang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinhapon sa lawang. Warning po yon. Sa atin, wala na po ito sapagkat ligtas na po tayo. So, dagdag pa po ng Kabanatang 21, talatang 8, ang sabi po doon, sa mga hindi mananampalataya, tulad po ng mga duwag, kasuklam-suklam, mamamatay tao, mapakyapid, sinungaling. Ang kanila pong pupuntahan ay doon po sa dakong nagliliyab na po na siyang ikalawang kamatayan. Kaya napakasarap po na mauna. Alam mo, ang pangalawa po nito, dagdag ko lang po sa ating pong pagpapatuloy, ay tandaan po natin na nang po ating tanggapin ang Panginoong Kristo, hindi lang po tayo natala sa aklat ng buhay, kundi tayo rin po ay natatakan po ng banal na espiritu ayon po sa sinasabi sa Efeso 1, talata pong 13. Ngayon po, ano po yung pangalawa? Ikaw ay isang tinawag na higit pang mananagumpay sapagkat letter K po tayo sa salita pong ikaw. K, kaloob na baluti ng pananampalataya ay ibinigay sa mga nagsitalima sa Diyos. Tayo po ba tunay na nagsitalima sa Diyos? Hallelujah. At po siyasatin po natin ang ating puso at pakatatagin po natin ang pananampalataya. Dahil po ay hindi lang mo basta po ng umpisal, kundi nagsitalima. Ano pong ibig sabihin? Sumunod, nagpasakop, at tayo ay nagpailalim po sa kalooban po ng ating Diyos. Ayun po, sabi po sa Gawa 5:32, ganito po ang ating makikita. At kami mga saksi, ang mga alagad po ng mga bagay na ito, ay gayon din ang Espiritu Santo na siyang ibinigay ng Diyos sa nagsisitalima sa Kanya. Gaya po nabanggit sa Efeso 1:13. Gayon din, sabi po doon sa Kabanatang 16 ng 1:15. At kung hindi po siya alis, hindi po niya ibibigay o hindi niya isusubo ang banal na Espiritu. Napakabuti sapagkat tayo po ay binigyan ng Espiritu Santo na siyang gumagabay at nagpapaalala po sa atin na hindi po masayang ating pananagumpay, pamumuhay na may tagumpay at kapayapaan po sa piling ng ating Ama sa pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. Dagdag pa po ng unang Korinto 2:12, talata pong 8, ang G's, yun po yung mga kaloob po na ibinigay po sa atin. Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa Kabanatang 14 ng unang Korinto, pag nasayang po natin to, huwag mo tating sayangin. Desire ito pong mga gift of the Holy Spirit. Bababasa po ninyo kung meron pa yung banal na kasulatan at atin lang pong binigyan po ng diin yung pong talatang ito na ayon po dun sa katagumpayan po na kaloob po sa atin. Ganyan din, dun po sa Galatia 5, talata pong 22-23, kabisado nyo na po ito. Binigay din po sa atin ito, itong bunga ng Espiritu Santo. Love, joy, peace. Ang sabi po doon, endurance, kindness. Yun po mga sinasabi po doon sa Galatia 5 ayon po kay Apostol Pablo. Ganyan din doon po sa Pilipos 1:11, masarap pong yung pong bunga ng kabanalan or yung righteousness of Christ ibinigay din po sa atin. Kaya po tayo may pagmamalaki, wala po tayong kinatatakutan sapagkat alam natin ang ating ginagawa ay kalakip po ng tagumpay na binigay po ng Diyos sa atin. Hallelujah! Ganyan po, ang sabi rin po, bukod po sa Efesos, dagdag po ng Efesos 6, talata pong 16, ganyan po. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na sulugi ng masama. Ito po isa po sa mga armor of God na ibinigay. Siyam po ito, o 7 po ibinigay na armor of God. Bukod po taglayin po natin kalasag faith sapagkat the righteous shall live by faith. At ang lahat po natin ginagawa, kung hindi po sa pananampalataya, sabi po ni Apostol Pablo sa Roma, ito po ay kasalanan. Kaya po, taglayin po ninyo, taglayin po natin ang kalasag ng pananampalataya. Kaya din, ang sabi po sa dagdag po na ni Apostol Pablo sa kanya pong pangangaral sa kanyang mga lagad,
o sa kanyang mga tinuruan dun sa mga gawa ng kasaysayan na dapat po tayo po ay tinalagang mananagumpay ayon po dun sa nakasulat sa aklat po ng Roma. Ngayon po, susunod pong ikatlong bahagi po o ikatlong kaparaan o dahilan na ikaw ay mananagumpay, ikaw ay isang tinawag na higit pang mananagumpay sapagkat letter A na po tayo, tapos na tayo sa letter I, tapos na po tayo sa letter K, nata letter A po tayo. Ano po ito? Anak na mapalad ang tawag sa atin ng Diyos. Mapalad, blessed, charis. Apakaganda po nito na tayo tinawag pong mapalad or masaya o yung tinatawag na merong katagumpayan sapagkat sa lahat po ng pananagumpay, ito po ay kagalakan po sa puso po ng bawat isa sa atin. Ang mapalad po ay 81 beses po na nasulat sa Biblia. Nagsimula po yan sa Genesis at nagtapos po sa pahayag. Doon po sa mga uling kabanata, talata pong 14, ang sabi, mapalad ang sumusunod o nagluugas ng damit at sila po ay binigyan ng kalayaan, karapatan na kumain po ng puno ng buhay. Ano po, napakasarap po nito. Pagkatapos po sa mga awit, 25 beses po yan. Nagsimula po sa kabanatang 1, kung niyo po natatandaan, sabi po, ang pangaral ni Haring David, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa pahay ng masama. Sabi po doon, tumatayo sa daan ng mga masama at gayon din doon sa mga upuan ng mga manlilibak. Kaya ibig pong sabihin kung ating pong tinanggap ang katotohanan, tayo tinawag na mapalad sapagkat hindi tayo lumalakad po doon sa payo ng sanlibutan nito. At ang sabi po, dagdag po sa talatang 2, tayo matutula o tayo po ang ginagawa natin, tayo po ay nagbubulay sa kanyang mga salita, gabi at araw. Tayo matutulad sa isang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig na nagbubunga sa kapanahunan at ang tao natin hindi malada at ano man ang ating gawin. Ang sabi po, tayo ay sasagana. Hallelujah! Sa Lucas 11:28, ganito po ang ating mababasa. Datapot sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Yun po ang katotohanan. Tayo po, narinig lang po natin, wala po tayong personal na saksi sa mga pangyayari noong unang panahon ng Kristyanismo o nung pagsunod po sa Panginoong Kristo. Ang sabi doon dyan ay, mapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng 1:5, 24, 23, 24, 25, sabi niya, ang sino katotohanan, sino mang dumirinig ng aking salita at sinusunod po ito, siya po ay hindi na po hahatulang, kundi inilipat mula po sa kadiliman tungo po sa buhay na walang hanggan. Napakapalad po natin. Dagdag pa po ng awit 32:1. Ang ganda, sabi po doon, mapalad ang tao na ang ating mga kasalanan ay pinatawad po ng Diyos. At nangyari po yan. Ibig sabihin, kung tayo pinatawad po ng ating mga kasalanan, yan po ay kahulugan po ng ay pananagumpay. Hallelujah! Si Job po, nagsalita po sa Kabanatang 29, talatang 11, na ganito po ang ating mababasa. Sapagkat pagka naririnig ako ng pakikinig, ay pinagpapala nga ako. At pagka nakikita ko ng mata ay sumasaksi sa akin. Ito po ang Diyos, sabi ni David, ni Job. Sabi niya, pagka narinig niya ang tinig ng Diyos, siya ay nakikinig. At ang pagpapala nga ay ako, sabi niya, pag nakikita ko ng mata na hindi po tayo pwede magtago sapagkat ang ating Diyos po ay Diyos na sumasalahat. Ang Diyos po ay omnipresence, omniscience, and omnipotent. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Ngayon po, dagdag pa po, tungkol po sa salita pong mapalad ang Panginoon sa Kristo po ay nangaral din po sa Sermon sa Bundok, sa Mateo 5, talata 3 hanggang 11. May siyam na pong katangian po dito na tinaglay po, na tinawag pong mapalad. Yun po ay yung mapakumbaba. Kayo po ba'y humble? Minsan, nahirap po maging humble. Kadalasan, ambog. Nagagawa po natin. Lalo kung alam po natin na tayo ligtas na, minsan pinagpapala, minsan nakakalimutan natin na magkaroon po ng humility or yung kababaan po ng loob. Nangahapis, sa panahon po nito, na alam ko, tayo po lahat ay nangahapis dahil po sa pandemya. Maamo, ito po yung kahit po sinuntok ka, talagang hindi ka gumaganti. Pero mahirap po yun, Kaya alam po talaga pong ito po itinuro sa atin. Nangagugutom at nangahuhaw.
Yan. Saka kung naghihintay lagi tayo ng ayuda, mapalad po tayo, nagkakaayuda. Pero, ang sabi po na mapalad sapagkat tayo bubusugin at tayo aaluin po ng Panginoon. Mahabagin, malinis na puso, pure heart. Sabi doon, ating makikita po ang Diyos. Mapagpayapa, ito po yung trabaho po natin bilang mga anak ng Diyos, hindi lamang po mga pastor, hindi lamang po mga leaders, kundi ang bawat isa po sa atin na tumanggap tayo po ay tinawag pong mapagpayapa. Paano po yun? Sa pagbabahagi po natin ng salita, anong mabuting balita po ng ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pinag-uusig dahil sa katwiran. Yan, marami na po tayo na karanasan dyan. Ang iba, hinahanap na tayo mananampalataya, puro may kayamanan, may kayamanan o mayroon pong kasaganaan ng buhay. Hindi po. Kaya minsan pinag-uusig po tayo kung sino po yung mananampalataya. Kadalasan, siya po ang maraming utang. Ito po yung panlaman po. Pero sa katotohanan po, tayo po ay dumaranas po ng pag-uuti sa ating kapatid, lamang po sa ating mga kaibigan, baging sa ating mga mahal sa buhay. Minsan, pag hindi po man ng palataya, ang ating kasama sa tahanan, ano na po yung ating naririnig sa kanila. Ito po ay pag-uusig. Hindi inaalimura at pinagwiwikan ng masama at kasinungalingan. Ito po yung karanasan ko po ito sapagkat alam po nila ang buhay ko, lalo ng aking mga kababata, kaibigan, kasabayan, sapagkat mula po nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, akin na po tinalagkuran ang gawa po ng sanlibutan. Sabi po sa akin, ako po ay mayabang, ako ay nakalimot, ako ay sadyang hindi na maabot doon sa aking kalagayan, hindi katulad ng dati, isang tawag lang, ay kasama ka na doon sa umpukan. Kaya po, subalit, napakapalad po ang buhay ko sapagkat simula po nung ako po'y manampalataya, kinilala po ng Kristo, hindi ko po naranasan na ako po ay magkaroon po ng tinatawag na kahirapan ng buhay. Gaya po ng pagpapalang po ibinigay sa amin ng aking mga anak, ng aking asawa, ng pinanganak pong aking mga anak, at tatlo po sila mula po sa tiyan ng kanilang ila. Sila po ay meron pong libreng doktor, meron pong libreng ospital. Napakabuti ng Panginoon. Yan po, kaya po, masasabi kong mapalad ako at ang pagiging mapalad, pagiging maligaya ay isa na pong pananagumpay. Ganyan din po, ang ika-apat po, ikaw ay isang tinawag na higit pang mananagumpay dahil, ito po maganda, panguli po, wagas na regalong Kristo'y sa ating ibinigay. Binigay po ang kanyang bugtong na lang. Marami tayong mababasa po sa banal na kasulatan, lalo sa mga sulat po ni Apostol Pablo mula po sa Roma, sa Corinto, sa Efeso, sa Pilipos, Thessalonica, hanggang kay Timothy, hanggang kay Pilemon, ang katotohanan patungkol po kay Kristo, kung ano po yung kahalagaan po ni Kristo na ibinigay po ng Ama para po sa ating maging si Santiago, si Apostol Pedro. Ito niya pong sinulat din po kung sino po si Kristo na tumubos at nagbayad po ng ating kasalanan. Ganyan din po, ang sabi po sa John 3:16 o 1:3-16 sa magandang balita po Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung ibinigay po sa atin. Sa pamagitan ni Kristo, tayo po'y nagkaroon po ng magandang buhay. Sa Roma 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mabuhay sa takot, sa halip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukup upang tayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko, o Aba, mga anak ng Diyos. Dahil po tinanggap po natin ang pagkukup dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Napakapalad po natin at tayo po ay tunay na malaking katagumpayan po sa ating buhay dito po sa magulong sanlibutan. And then po, dagdag po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, talata pong kabanatang 9, talata pong 10. Sabi po doon, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Ang sabi po sa English po yan, immeasurable. Yung hindi masukat na kaloob po na ibinigay. Sino po yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sino po makakatulad sa ating Panginoong Jesucristo? Wala.
sapagkat siya po na nasa kalangitan, iniwan niya po ang kalangitan, siya po ay naging mababa, sabi nga po, siya ay naging mahirap ng dahil po sa atin. Subalit, siya po ang ating pong naging katagumpayan po sa buhay po natin dito sa magulong sanlibutan. Ang sabi din po doon, kung ating pong muna, sabi, Christ is power of God and wisdom of God. Sa unang Korinto, kabanatang 1, talata po 24. Napakabuti po ng Panginoon. Tunay nga na tayo po ay higit pang mananagumpay sapagkat si Kristo po ay siyang kapangyarihan po ng Diyos at siya ang karunungan po ng Diyos. Hallelujah! Dagdag pa po ng unang Korinto, kabanatang 15, talata pong 57 hanggang 58. Ang sabi po doon, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Yesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Yan po ang ating pong natunghayan. Bakit po na tinawag po tayo na isang tinawag na higit pang mananagumpay? 4 po yun, tatandaan po natin. Una po ay yung pong letter I, yung pong ikaw ay isang tinawag na higit pang mananagumpay. Pangalawa, tayo po ay binigyan ng kaloob ng baluti ng pananampalataya. Pangatlo po, ito po yung anak na mapalad ang tawag sa atin ng Diyos. Pangapat po, ito po yung tinatawag nating wagas na regalong Kristo'y sa atin ibinigay. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. At sa ganitong kaparaanan sa katotohanan po, nagkaroon po tayo ng tinatawag po nating kapayapaan po sa ating Ama sa ngalan po ng ating Panginoong Yesukristo. Alam niyo po ba, ang ating Panginoong Yesus ay ang kanya pong mga attribute katulad po ng Ama ay siya po ay tinawag din pong makapangyarihan o El Shaddai. Sa wika pong Grego, ang ginamit po dyan ay Pantokrator. Pantokrator, ibig po sabihin, Almighty God. Ang Diyos po natin ay Elohim. Ang Diyos po natin ay Adonai. Ang Diyos po natin ay tinawag na Diyos na everlasting God. Hashem, El Olam, ang tawag po sa wika pong Hebreo. At inula po sa Isaiah ang patungkol po sa prinsipe ng kapayapaan na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ito po sa ating pong katagumpayan na pamumuhay, tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa ating Ama. Bakit po? Ganito po ang sinasabi sa Mateo 11:27. Ibinigay na sa akin ng aking Ama, sabi po ng Panginoon Jesucristo, ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Mapalad po tayo. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon Jesucristo, mapalad po tayo na tayo po ipinahayag po ang katotohanan sa tungkol po sa ating kalan. Tayo po ay mapalad sapagkat tayo po ay idinugtong dun sa puno po ng olibo upang tayo magsipag. Tayo po ay isinama sa kanya pong walang hanggang tipan na naroon po ang biyaya, naroon po ang pag-ibig, naroon po ang katwiran, naroon po ang kaharian po ng Diyos. Kaya po tayo po ay nagkaroon po ng kapayapaan. Tayo po ay dapat pong magkaroon ng kapayapaan sapagkat ibinigay na ng Ama sa Panginoon, ang ating Panginoon Jesucristo naman, ibinigay din po sa atin ito. Kaya po sabi po dun sa Ebanghelyo, sabi po ng Mateo, sabi niya, ang numan ng bagay na inyong talian dito sa lupa ay tatalian sa langit. At anuman ang inyong kalagan doon sa langit, kakalagan din po sa lupa. So, napakapalad po natin na sa ganitong kaparaanan, nakakadama po tayo ng kapayapaan at katagumpayan po sa piling po ng ating Ama. Yan, dagdag po ang 1:6, talata pong 33. So sabi po doon, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sabi po ng Panginoon Kristo. Sa sanglibutan, meron kayong kapigatian. Katulad po na binasa natin, natin pong talata, ay meron kayong kapigatian, tribulation. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlo. Alam mo po itong tinatawag ng kapigatian, ito po yung nagaganap na nangyari na po yun sa nakaraan, mangyayari po sa kalusugan, at mangyayari din po sa hinaharap. Yung po sinasabi doon po sa pahayag. At tawag po ng mga scholar dito, ay yung po tinatawag nilang
post-treb, pre-treb, mid-treb. At ang sabi yung katanungan, saan ka naroon? Gayon pa man, pag pinag-uusapan po yung tribulation or kapigatian, ito po isang malagim na nangyayari, isa pong kahirapan, isa pong kapanganiban, isa pong hindi matanggap, makayanan ng paghihirap po na darating. Kaya sabi po dun sa kabanatang 6 po ng Kawikaan, dagdag pa dun po sa pahayag. Sabi na, nung makita nila na nagkakahulugan po yung mga bato, ang sabi po sila pumasok po sa yungib at ang sinabi, mga bato, mga hulog ka po. Subalit, ang sabi po ng Diyos sa ating binasa, 1:16, talata po 33, laksan ninyo ang loob, aking dinahing ang sanlibutan. Hallelujah! Ang Diyos po ang lumalaban po, siya pong gumagawa sa ating buhay. Kaya din sa 1:14-27, ang sabi po ng Panginoon Kristo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. So therefore, meron po tayong kapayapaan sa ating Ama. Habang taglay po natin ang pamumuhay na meron pong pagtatagumpay. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Yan po ang ating pong natungayan sa ating pong pag-aaral. Kasama po at kaagapay po ng pagdiriwang po ng 12 taong punong-puno po ng hamon ng pananampalataya. Maaaring puno-puno rin po ng pagpapala o maaaring kayo na dumaan din po ng mga iba't ibang uri po ng tinatawag nating pakikipaglaban po sa takbo ng salib. Subalit, tandaan po natin, gaya po na sinabi ng ating Panginoon Kristo, tayo po ay igit pa pong mananagumpay. Tayo namumuhay sa katagumpayan. Kaya dapat po tayo magsaya, dapat ating patuloy pong ipangaral, patuloy po tayong maglingkod, patuloy po tayong tumayong may kapanatagan at katatagan po sa ating pong relasyon, sa ating ugnayan, sa ating pundasyon, at sa ating koneksyon sa ating Diyos na lumikha po ng langit at lupa. Diyos na hindi nagbabago, siya ang kahapon ngayon at magpakailanman. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po, nais ko pong ipanalangin ang ating pong kamanggagawa, si Pastor June, kasama po ng kanyang pamilya. Pastor John, kung ikaw po ay nandyan, nais ko pong ikaw po ay aking ipanalangin. Nais ko pong idulog ang iyong buhay, ang iyong paglilingkod, kasama po ang iyong sambahayan, ang mga tupa, ang kawan, mga leaders, at ang kabuong kongregasyon po na kasama po ng iyong outreach doon po sa NAIC. Napakabuti ng Panginoon sapagkat higit pa po kayong nananagumpay. Tayo po ay manalangin. Panalangin po natin ang ating kapatid na si Pastor June Kirim, kasama po si Ate Mirna. Hallelujah. Ganito po ang ating panalangin. Amang banal na Diyos na kakilakilabot, pinapahayag at pinapasya sa iyong alipin na magpapatuloy na may katagumpayan at kapayapaan sa paglilingkod kasama ng kanyang buong sama. I decree and declare, Father God, that your servant pong ito, ang iyong alipin na ito, ay patuloy pong maglilingkod na meron pong kapayapaan at katagumpayan. O Yahweh, maging matatag nawa na mamuhay sa kabutihan, lakip ng mga bunga ng Espiritu niya yung likod na ito, kasama po ng kanyang mga kawan. Igawad nawa ang kapakumbabaan, may malasakit sa puso sa mga nangangailangan at sa mga tupang pinaglilingkuran at igalang ang lahat ng tao. Maging pangitain at layunin ang sambahin ka at paglingkuran, magalak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manatili nawa ang iyong basbas sa iyong lingkod hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Pagkaloob mo, Ama, ang kalusugan at kalakas, kagalingan, at yung pong katatagan po ng buhay bilang tinawag, bilang lingkod, bilang pastor ng mga tupa na kanyang pinaglilingkuran. Ama, aking pong dalangin, as I declared and decree right now, ang iyong pong banal na kapangyarihan, lukuban niyo po sila at ikaw po ay manatili sa kanilang mga buhay ngayon at magpakailan. Muli po, ako po ay bumabati ng maligaya, matagumpay,
na ika-12 taon pong paglilingkod sa ministeryo nito na itinalaga po ng Diyos. Di lamang po sa ating buting pastor, sa kanyang sambahay, kundi sa bawat isa na nagsitalima, nakinig at sumampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong dalangin sa bawat isa na higit po tayong magalak sapagkat tayo po ay namumuhay sa kasalukuyan na may panghawakan po natin ito at meron po tayong kapayapaan dahil po sa ating Panginoong Jesus. Pagpalain po tayo ng lahat. Praise the Lord. To God be the glory. Mabuhay po kayo. Mabuhay po tayong lahat. Purihin ang Diyos magpakailan-kailanman. Amen and amen. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ng bawat ministeryo ng iyong mga lingkod. Patuloy po kaming mananangan at dalangin namin, Panginoon, ang pagdaloy ng iyong banal na Espiritu upang kami mapagpala sa anumang aming gawin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Maraming salamat at pinatatag mo kami sa iyong salita na walang kapantay, salita na hanggang ngayon ay buhay, salita na kung saan sumasawata sa anumang uri ng mga pagsubok at panganib sa buhay ng tao, lalo na sa buhay ng mga mananampalataya. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Na tinakda mo para kami po ay magtipon-tipon sa tulay ng ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Salamat po sa mga pag-iingat mo nila, Miriam, sa mga pamilya ng Kirim family. Kirim ka, Panginoon. Salamat. Dahil ikaw ang aming inaasahan na makakatulong sa aming gawain ito. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa mga biyaya at pagpapala mo. Salamat po sa mga pag-iingat mo kila Miriam sa kanilang mga gawain, Panginoon. Lalo na sa tahanan nila kay Pastor John, kay Sister Mirna, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa mga biyaya mo at pagpapala mo sa buhay ng aking mga kapatid.
Purihin ka at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming gawain ito na ikaw ang patuloy na mag-iingat sa aming mga buhay. Salamat po. Patuloy na ingatan mo si Sister Mirna, si Pastor June, sila Miriam, sa kanilang mga lakad, Panginoon. Purihin ka, salamat. Hinahabiling ko sa iyo ang aming mga buhay. In Jesus' name, Amen. Tunay po, Panginoon, na pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka. Binabati ko, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran. Sila Miriam, si Pastor June, Sister Mirna. Patuloy po ang pag-iingat mo sa bawat isa sa kanila. Kay Mark Paul, ingatan mo siya araw-araw sa pagbibiyahe. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo. Pinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Hello, Mount Moriah Dasmariñas. Happy 12th year anniversary sa inyo. And kami po ay nakikigalak sa Mount Moriah Dasmariñas sa inyong pagse-celebrate ng ika-12 taon. Ayan, ang prayer po namin is lalo pa po kayong i-bless sa pag-reach pa ng maraming souls at marami pa pong mapatayo na daughter churches. Again, happy 12th year anniversary, and sa inyo pong pagse-celebrate ng inyong anibersaryo, meron po kami i-share sa inyo na 5 bagay. Ang word na dasma, letter D, dedication. Dedication to preach the good news. Ayan, nag-iingay si Shadow. Letter A, affirmation of faith. This is our prayer that your faith will grow more and more as you reach for more souls. Letter S is sincerity. Ang prayer namin sa mga leaders and workers ng DASMA is to have a sincere heart in serving the Lord. Letter M, make every effort to preach the good news in season or out of season. So kahit pandemic pa yan, no? Let us make every effort to share the good news. Mapa-online, mapa-virtual. Let us do everything para mapalaganap natin ang salita ng Diyos. And lastly, letter A, to complete the word dasma, above all, give God the glory on your 12th year anniversary. Ayan, no? Nakikiselebrate si Shalom sa inyo. And again, on behalf of Mount Moriah, Bacoor, happy 12th year anniversary, Mount Moriah, Dasmariñas. God bless po, Pastor June and Sister Mirna and the rest of the leadership of Mount Moriah, Dasmariñas. God bless. God bless! Joshua 1 verse 9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Philippians 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Happy anniversary! God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look
'Cause he loves me. 'Cause he loves me. I am victorious! Muli, happy 12-year anniversary Mount Moriah Tassel. Naway